October 12, 2020, naitapok po ang istorya ni Marilu Calapini dito po sa ating programa sa pamagitan ng Excess Baggage, the OFW Stories. Si Marilu ay isang OFW sa Singapore na nanawagan po ng tulong matapos siyang aksidente at maparilisa. Ilang linggo matapos maidulog ang kanyang sitwasyon sa ating programa. Kamusta na kaya ang kanyang lagay? Panoorin po natin ito. Ibinalita ng inyong Excess Baggage, the OFW Stories noong October 12, 2020 ang masaklap na sinapit ni Marilu Garcia Calapini, isang OFW na naparalisa matapos maaksidente habang namamasyal kasamang mga kaibigan sa Pulau Ubin sa Singapore. Nanawagan sa ating programa para sa kanyang kapatid, si Caroline Ventura Calapini. Hiling nila na matulungan sila sa lumalaking gastusin sa ospital. Nais na rin nila sanang mapauwi si Marilu para dito na sa Pilipinas magpapagaling. Pinasalamatan rin ni Caroline si Ginang Jeanette, ang amo ni Marilu, dahil sa patuloy nitong pagagapay sa kapatid, lalo na sa hospital bill at iba pang medical expenses ni Marilu. Sa ating October 12 episode din, nangako si OWA Administrator Hans Leo Kakdak na makikipag-ugnayan siya sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore at Philippine Overseas Labor Office doon para matulungan si Marilu sa kanyang mga pangangailangan hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas. At sa pagkakataong po ito ay makakapanayam nating muli ang kapatid po ni Marilu na si Caroline Calapini. Magandang umaga sa iyo, Caroline. Caroline? Magandang umaga rin po, ma'am. Alright, Caroline, kamusta na ang sitwasyon ngayon ng iyong kapatid na si Marilu? Anong update? Caroline? Sa awa po ng Panginoon, ma'am, yung huling update po ang huling update po ng kanyang amo, ma'am, nasa mabuti na siyang kalagayan. At sa darating na Lunes na daw po, ma'am, pwede na siyang makakauwi, pero marami pa siyang kailangan, ma'am. Okay, hanggang ngayon ba, Caroline, ay nasa ospital pa rin ba si Marilu? At alam mo ba kung nasa magkano nang inabot ng kanyang hospital bills, Caroline? Opo, ma'am. May patuloy naman ba dumarating yung suporta at tulong para sa kanya, para sa iyong kapatid? Ma'am, di ko po kayo narinig, ma'am. Pag-ulit po, ma'am. Patuloy na mga dumarating yung tulong at suporta para sa iyong kapatid, Caroline? Opo, ma'am. Okay, I believe si Marilu ay tumutulong din sa iyong pamilya. Pero dahil nga sa kanyang kalagayan ngayon, hindi ito nakakapagpadala ng suporta sa inyo. Kamusta naman ang inyong sitwasyon ngayon, Caroline? Ma'am, sa amin po, ma'am, medyo mahirap pa rin, ma'am. Lalong-lalo na yung mga pamilya niya, yung mga anak niya, ma'am. Opo. Sige po, Caroline, ngayon ay muli din nating makakausap ang napakabait pong abogado at administrator ng OWA, Attorney Hans Leo Kakdak. Attorney Kakdak, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Sir Aljo, Ms. Dayan, at kay Ms. Caroline. So yung Opo. tagapakinig, tagapanood, magandang umaga po. Attorney Hans, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag at hindi po kayong nagsasawang sagutin. At siyempre, tugunan ang mga problema dito po sa ating segment na ito, itong excess baggage dito po sa The Rise and Shine Pilipinas. Opo, thank you so much. Admin Hans, nitong October 12, ay inilapit na po namin siya sa OWA, ang kalagayan po ni Marilu. Admin Hans, just a gentle follow-up. Kamusta po ang naging tulong ninyo para po kay Marilu? Nagkausap pa po kayo ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore tungkol sa
ito pong kaso ni Marilu, attorney? Yes po. Nakipag-coordinate tayo sa ating Philippine Overseas Labor Office. May welfare officer din po tayo sa Singapore at syempre sa Embahada. At hindi lang po yun, tayo ay yung ating welfare officer ay na-monitor yung situation niya, dinalaw siya sa ospital at na-monitor yung kanyang dalawang surgery na naganap sa kanyang ulo, and then yung therapy process that she went through dun sa ospital. At yun nga, siya ay nakahanda ng makauwi. Meron na siyang fit to travel clearance. She will be home by next week. And upon return, of course, nandun yung team din natin na alalayan siya sa kanyang pagbabalik hanggang sa paghatid sa kanyang region at home region. At of course, pagdating doon ay bibigyan pa natin siya ng tulong. Sabi nga ni Caroline, yung tulong na kinakailangan ni Marilu sa kanyang pagbabalik. Kung maigi naman po, Attorney Kakdak, na maganda po ang mga hakbang na inyo pong ginawa. Ito po ay good developments at inaasahan po namin na makakauwi na po dito sa Pilipinas si Marilu. Caroline, maaari mong uling makausap si Admin Hans at kung may mga ipapanawagan ka pang tulong para sa iyong kapatid na si Marilu. Go ahead, Caroline. Caroline, can you hear us? Ma'am, Go ahead. sa embahada po ng Singapore at sa OWA po ng Singapore, OWA ng Pilipinas, nagpapasalamat po kami, sir, ma'am, sa lahat ng tulong niyo, lalo na din po sa kanyang amo. At saka, ma'am, gusto ko po sanang iparating po sa inyo na sana po na kahit makauwi na po dito sa Pilipinas ang aking kapatid, kayo pa rin po ang tumulong po sa kanya sa mga pinansyal niya, lalo-lalo na sa pagpagamot niya. Kasi po, 3 to 6 months po siyang magpapagamot ng ENT, tapos neurosurgeon. Wala po kaming maasahan po, ma'am, sir, kung hindi lang kayo na tumulong sa kanyang pamilya, lalong-lalo ng kanyang mga anak. Kasi po wala pong trabaho ang kanyang asawa, tapos nag-aaral po pa yung mga anak niya. Kaya nagmamakaawa po kami, ma'am, sir, na tuloy po kayong nandito para sa amin po ng aming kapatid. Maraming salamat po, ma'am, sir. Okay, Admin Hans, ano po ang inyong mensahe sa pamilya ni Marilu at Caroline na patuloy umaasa na matutulungan po ninyo sila, sir? Yes po, tutulong pa ho tayo pagdating sa medical attention that she needs. And then of course dun sa kanyang pag-move on with her family. And magkakaroon po rin tayo ng assistance pagdating sa kanya sa airport at paghatid hanggang sa kanyang home region. She will be home safe and sound very soon po. Tutulong po tayo. Thank you. Thank you po sa inyo pong assistance at mabilis na aksyon. Attorney Hans Leo Kakdak, ang administrator po ng OWA, at kay Marilu Calapini at sa iyo rin, Caroline. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Attorney Kakdak.